Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 ng Disyembre 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:32 ng umaga, araw po ngayon ng linggo. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito yung ah, panahon ni Digong lumala ang korupsyon. Yan po ang title ko, ano? Panahon ni Digong lumala ang korupsyon. Kaya nga nahihirapan po mahihirapan talaga ang administrasyon ni Bongbong Marcos na ipakulong yung mga kurap. Mahihirapan dahil naandyan pa naka-attach pa. Katulad nga ito si Cabral, ikuan natin, very specific. Huwag na tayong lalayo. Ito lang nangyari kay Cabral. Ay nag-aaral pa siya, ay nasa DPWH na siya. Working student. Ngayon, panahon ni Pinoy ay doon ata maitaas ang kanyang katungkulan. Panahon ni Pinoy. Ngayon ay alam natin na panahon ni Pinoy ay okay pa noon kasi nga nabilanggo yung mga kurap hindi ba? 3 senador ang nabilanggo. Si Jinggoy, si Bong Revilla at saka si Juan Ponce Enrile. Pero panahon ni Duterte, nangawala yung mga kaso. Hindi ba? Napalaya at ito na nga ay naabsulto pa yung iba. Iyan nga po Ngayon, panahon ni Duterte, dito na namayagpag ito si Yusek Cabral bilang siya ang planning ng DPWH. Ayan na, pumasok na po yung mga flood control. Ngayon, lumalabas na ang tagong yaman ni Cabral ay nasa 20 billion. Yun lang ang estimate nila ha. Yun lang ang estimate nila. Naniniwala ako dyan kasi nga kung makita mo yung asawa niya ay walang emosyon Ayaw lang natin kung may plano sila na gano'n nga, palabasin na patay na. Walang emosyon talaga Ay nung nalaman ko, after that, nung binalita na namatay na si Yusek Cabral, ay mayroon siyang itinatayang 20 billion pesos na ill-gotten wealth o itinatagong yaman. Ayaw lang natin kung saan yan, pero yung isa, yung Ion Hotel, ay sa ngayon ata ang halaga niyan nasa 2 to 2.5 billion yung Ion Hotel sa Baguio. Na ibininta niya, ito lang 2025, ibininta niya daw kay Congressman Yap. Ayan po di ba? Ngayon, ay dahil siya nga ang planning ng DPWH, lahat po ng mga project hawak niya. Oo. Bilang isang civil engineer ay talagang kaya naman yan Opo. Kaya yan. Pero nga ay kailangan talaga marunong ka makipag-deal. Ayan nga ang nakikita ko dyan, Kaya nahihirapan ang administrasyon ni Bongbong na ipakulong yung mga kurap kasi nga maka-intertwine po
alam ni Cabral sino ang lalapitan niya kasi nga may mga dealing po yan eh. Oh. Yan po ang sinasabi ko dito. Ngayon ay yan po ang kuwang ko lang yan ang tatalakayin ko ngayon na nung kapanahunan ni Duterte doon lumala ang korupsyon. At ang epekto po niyan, dahil ang kayamanan ng Pilipinas ay napupunta lang doon sa mga politiko o doon sa malalakas ang loob magnakaw, lakasan po ng loob yan eh. Alam nila na bawal yan, alam nila na delikado, pero malalakas ang loob yan. Nagnanakaw. Doon napupunta ang dapat ang kayamanan ng bansa ay nakadistribute sa tao. Napupunta doon, ay hamak mo, isang tao lang, 20 billion. Hindi ba? Si Cabral lang yan. Aywan ko lang kung nai-distribute na niya sa mga anak niya o sa asawa niya o mga kamag-anak niya. Pero ganun pa rin. Kaya humihirap po ang tao, ang mga taong bayan, yung mga nasa laylayan, kasi nga nakasentralize lang ang pera sa iilang tao. At ang pinakamasama pa dyan, kaya naghihirap po ang bansa dahil idinideposito pa sa ibang bansa. Hindi ba? Dinadala yung pera sa ibang bansa. Hindi natin sila masisi. Kasi pinag-aralan din nila po yan eh, na kung tumagilid ang gobyerno at napatalsik sila, ay naandun ang pera nila. Hindi natin sila masisi yan. Hindi ba? Yung mga korap na idinideposito nila ang pera sa ibang bansa. Oh. Ay ang nangyayari po dyan, yung pera na naideposito sa ibang bansa, ay yung bangko ron naman marurunong din naman ang mga bangko, hindi ba? Oh. Ang gagawin naman ng bangko ay katulad ng nangyari dyan kay Tandang Marcos, hindi ba? Yung Tandang Marcos, hindi na niya ma-withdraw. Hindi ba? Hindi niya agad-agad ma-withdraw kasi nga magpipetition yung PCGG, yung gobyerno ng Pilipinas o gobyerno ni Cory na i-freeze mo na yan. Ay di tuwang-tuwa ang bangko, di ba? Ganun po eh. Ay kung nakapis siya ng matagal-tagal, ay pwede nilang ipautang yun at tutubo pa yun. Ganun po ang nangyayari sa Pilipinas. Yung mga pera natin, hindi lang napupunta lang sa ilang taong, ay yung pangpira natin ay dinideposito pa sa ibang bansa. At hindi naman natin sila masisi. Kasi advance din sila po mag-isip yan eh. Iniisip nila na kung hahabulin na sila ay hindi mahabol. Hindi ba? O hindi ma-sequester. Kasi kung nasa Pilipinas lang ay pwedeng ikwan yan eh. Hindi ba? I-freeze o i-sequester eh. Ayan po ngayon ay patutunayan po natin na nung panahon ni Digong ay lumala ang korupsyon. Patutunayan po natin yan. Ito nga Proverbs 29 verse 2, when the righteous are in authority, ang sabi po ng Biblia, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Hindi ba? Humihikbi
o nagko-complain sa Diyos. Yan po. Groaning, hindi ba? O nalulungkot. Yan po ang nakasulat po dito ay kung ang mga righteous daw ay ang namumuno o ang namumuno ay mga righteous, ang mga tao ay masaya. The people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Ayan po, At nakikita natin, dahil nga doon sa nakaraang administrasyon kay Duterte, ay ito na nga ay kung totoo man yan na nagpakamatay yan, bakit nagpakamatay yan, ay sobra na nga ang korupsyon Nahuhuli kasi sila ngayon Kapanahunan po ni Duterte yan, hindi kapanahunan ni Pinoy, hindi. Kapanahonan ni Duterte, doon lumaki ng lumaki yung mga budget allocation nila. Nasa balita po yan ngayon. Ay totoo siguro kasi nga mag-jive o magsusuporta yan doon sa mga kuwa o doon sa mga disbursement ng DBM. Ganun po yan Kahit na pasabihin nila, hindi authenticate yan, ay mayroong nga disbursement Paano? Ay dalawang papilis na yan, hindi ba? Tutulong yan ay kung may kuwa pa. Hindi ba? Magkakaiba ang source yan. Pero dahil dyan sa mayroong tatlong papilis, ay malamang totoo yan. Kasi ang reason ng iba, authenticate ba yan? Inauthenticate. Ay hindi lang naman iisa ang papilis Marami yan Bakit? Yung bang paglabas ng pira, hindi i-record yan ng disbursement officer ng DBM, hindi ba? I-record yan kasi accountable siya dun At kung natapos na ang project, after a year siguro, ay titignan na ng kuwa yan. Hindi ba? Bakit titignan naman nila kung wala naka-allocate, hindi ba? Sisitahin nila yan. Ganun po yan. Hindi rason nyo na saan galing yung dokumento mo, authenticate ba yan? Hindi Kasi isa lang yun isang ugong-ugong lang. Sabihin natin na ugong-ugong ay pero nga ay meron pang dalawa na pagkukuhanan po Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Ayan po yung righteousness daw, yun ang nakakapagpaangat sa isang nation. Pag nagpa-practice ang mga tao ng righteousness o ang mga pinuno ay nagpa-practice ng righteousness, exalts a nation, but sin condemns any people. Yang kasalanan kasi, halimbawa yang ganyan, yang nangangalo niya, o may ibinabahay, o may kabit, ay condemn po yan ng Diyos. Kinukondemn po yan. Yang mga nagnanakaw, mga pumapatay na mga tao, kinukondemn po yan. Kaya nga, ang tendency niyan, pahirap ng pahirap ang buhay ng mga tao. Hindi ba? Ulitin ko lang kung ang mga tao ay nagpa-practice ng righteousness o ang mga leader ay ganun din, yun ang bansa nagiging asinsado. Yan po exalts a nation, but sin condemns any people. Paborito po yan ng mga gumawa ng US Constitution. Yan po at saka itong susunod, yung Psalms 33 verse 12. Yan po kaya natatag ang Amerika, ang pinagkuhanan nila ay itong dalawang verse na ito. Kaya nga ang Amerika ay halos
200 years na ngayon na nagiging superpower. Oh. Psalms 33 verse 12, Blessed is the nation. Ayan po, mababasa nyo po dyan. Blessed is the nation whose God is the Lord. The people He has chosen as His inheritance. Ayan po. Hindi ba? Bakit na-bless ang Amerika? Ayan, kasi nga ang Diyos nila ay ang Panginoon. Yun po, bakit sabihin natin na pinagkalooban sila ng maraming resources o talino o mga skill, hindi ba? Ayan, kasi nga ang Diyos nila ay ang Panginoon. Hindi ba? The people He has chosen as His inheritance. Pero kung magluko ang mga tao sa Amerika o dito sa Amerika, wala nang batas-batas, hindi ba? Ay walang mangyari After a while, mawawala din ang superpower nila. At yan nga po ang nangyayari sa mga bansa. After 300 years, kinocompute ko kasi halos lahat ng mga superpower, wala na Kasi nga, nagluloko. Ganun po yan. O nakakalimutan nila yung mga simulain ng mga bumuo ng gobyerno nila o ng konstitusyon nila. Katulad sa atin, kinopya natin ang konstitusyon ng Amerika, pero hindi natin nakopya. Bakit nila ganun ang ginawa nila? Hindi ba? Ang sabi nila ay ihiwalay ang gobyerno sa relihiyon o sa activities ng mga relihiyon. Hiwalay yan o sa pundo o sa mga siguro mga advisor, ihiwalay yan. Ay bakit iti si Kibuloy pilit na pumipilit, hindi ba? Pilit na pumipilit na siya ang advisor, sa spiritual advisor ni Duterte. Ayan po ang mali hindi ba? Ayan nga kinopya natin ang konstitusyon ng Amerika, pero hindi natin nakuha ang kahalagahan. Di ba? Yung state at saka religion separate. Yung church separate. Bakit nila sinabi yan? Kasi nga, hindi hindi magmamatch yan Politika at saka yung righteousness, mahirap i-match yan. Sabi nga ng iba marumi ang politika, hindi ba? Bakit gusto nilang sumingit, hindi ba? At si Duterte noon, sabi niya, magtatayo siya ng sarili lang ni Leon. Hindi ba? Magtatayo siya. Ayan na nga nakukuha niya kay Kibuloy Hindi ba? Blessed is the nation whose God is the Lord. Ay kung ang kinukonsulta niya ay si Kibuloy, na sinabi naman na Kibuloy ay siya ay appointed son of God, ay kalokohan na po yun. Hindi ba? Kalokohan na po yun. Napindot ko ata yung ay hindi bali bahala na, ulitin ko na lang kung nagkamali. Yan nga nung panahon ni Duterte ay sumubra ang korupsyon Sumubra. Kaya nga makikita natin yung mga alipuris niya ay nagtatago. Katulad ni Harry Roque. Bakit nagtatago yan? Ay sumubra nga Sumubra bakit si Bantag nagtatago? Ay sumubra nga ang korupsyon At ito naman ngayon, bakit nagpakamatay? Kung totoo man yan. Pero ako in-doubt ako dyan. At habang tumatagal, lalo na ganyan, hindi naman nila pinapakita o ayaw nilang
ng ipakita ay in doubt na ako dyan. Opo. Tinalakay ko na at maaring tatalakahin ko na naman sa susunod. Ang nagpapakamatay po, hindi lalayo yan. Ang nagpapakamatay, hindi siya gagawa ng isang bagay na mahihirapan pa kunin yung bangkay niya o i-identify ang bangkay niya o hanapin ang bangkay niya. Hindi po. Si Angelo Reyes, hindi ba, nagpakamatay, nagbaril sa puntod ng kanyang ina. Hindi ba? O, hinanap pa ba ang bangkay niya? Hindi. Naandun eh. Hindi ba? Si Rolando Noynoy Andaya, yung Camarines Sur ex-congressman, dahil na-involved din dyan sa mga korupsyon na yan, ha? Nung sinisino na siya, nung hinahabol na siya, nagpakamatay. Lumayo ba siya? Hindi. Doon lang sa opisina niya, nagbaril. Ganun po ang nagpapakamatay. Hindi yung pupunta sa bundok at doon hahanapin pa siya. Ay pahihirapan pa niya ang ang mga kamag-anak niya maghanap. O i-retrieve pa. Hindi ba? Kailangan pa ang pulis. Kailangan pa ang helicopter kung malalim-lalim yan. At i-identify pa siya. Hindi eh. Hindi ganun ang nagpapakamatay. Ayan po, may example na tayo. Si Angelo Reyes, hindi ba? Nagbaril sa puntod ng kanyang ina. At ito naman si Andaya, nung nasusukol na siya, nung, aywan ko kung kailan yan, hindi ko na kinuha kung kailan, pero, ayun nga, nagbaril din sa sarili. Dahil sa problema. Hindi lumayo. Hindi humanap ng bangin para, wala naman yan eh, hindi ba? At yun nga ang sinasabi ko, bakit pahihirapan mo ang kamag-anak mo na maghanap sa iyo ng bangkay mo? Hindi ba? Common sense po, hindi ba? Bakit pupunta pa siya doon? Hindi ba? Ayan lang nga ang nangyayari ngayon sa mga alipuris ni Duterte. At palagay ko may susunod pa dyan. Kaya lang nga nahihirapan po ang administrasyon ni Bongbong Marcos na sinabi ko na pitted si Marcos na siya ang maghabol dyan. Pitted na pitted siya. Bakit? 6 na taon wala sa gobyerno. Walang korupsyon dyan. Kaya pwede niyang sabihin na, ako, balinis ako ha. 6 na taon wala ako sa gobyerno. At sila si Tito Soto, hindi ba? 3 taon wala sa gobyerno yan. Si Ping Lacson, dahil nga sa term limit, wala din sa gobyerno yan. Si Pangilinan. At saka si Bob Aquino, hindi ba? 6 na taon ata yan eh. 2 bisis tatalo po yan eh. Doon sa 8 diretso, di ba? Nangatalo sila yan eh. At sila ngayon ang pitted para maghabol. Pero nahihirapan nga sila kasi naka-embed pa eh. Ito mga tauhan ni Duterte na talagang grabe po yan. Ayan lang nga, magpapakamatay, hindi ba? Kung totoo man yan. Sige po, at hanggang dito na lang po, At sana sa ating pakikinig ay may natutunan tayo at dalayan ko po sa Panginoon, bago po ako mag-umpisa ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Diyos. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.